ako? Ano na, malapit na mag-senior. Edad po, ma'am. Ilang taon po kayo, ma'am? 59? Malapit na. Yambal ay sabihin mo, ilang taon ka na? Ako, mga Ako. 50. Ako. 50. Okay. 50. Sarado? Yes. Kauhaw? Ay, kauhaw. Sorry, Ilonggo. Ikaw, ilang taon ka na? 48. 48? Opo. Mas matanda ako. Manang mo na ako, ate. Lula. Okay lang ba? Tawagin mo ka, ate? Nasa sa inyo. Okay lang. Meron po kayong mga anak? Meron akong anak. Sarili niyo pong bahay yan? Yes. Ano pong nagtatrabaho pa po kayo? Meron, pero ngayon wala na. Ano po nung nagtatrabaho niya? May trabaho, pero Sabado, ma'am, wala kayong pasok, ganon. Ibig mo sabihin. Wala. Amo na kaya okay na rin na nakipag ako kasi wala ang pasok. Kasi, pero meron po kayong regular na trabaho? Yes. Monday to Friday? Monday to Friday. Pero Saturday wala. Hirap kasi pag sinabi mong mayroon, pero ngayon wala. Hirap kasi intindihin, ma'am. Pasensya ka na ka, DJ, kasi ngayon lang ako sumaling ganito. First time. Kahit naman ho ako. Pinapawisan ako tuloy, oh. Pareho naman tayo, first timer dito sa group na to. Oh, talaga? Group ba? Anong group? Magtanong ka na para sagutin kita. Ilan taon na mga anak ninyo? Ang anak ko, 25 na. Ilan po sila? Isa lang. Oo? Mahirap kasi, di ba? Mahirap marami kang anak. Hindi naman. Nasa nagdadala lang. Kasing edad lang nung panganay ko. Okay. Ilang taon na ba? Ilang anak mo? 3, puro babae. Okay, 3 Marias. Magto-25 na yung panganay. Nasaan asawa mo? Nasa kanila. Nasa kabila sa kanila o akala ko sa ibang planet? Merong 1 year na kaming Hiwalay? Maaga pa. Maaga pa, hindi pa ka naka-move on. Oo. Siyempre mga ganon, di ba? Bago lang naman kayo malay mo, di ba? Ma-together again ka mo. Sa totoo lang, yung 3 anak ko, 2 yung mother. Oh. Yung panganay ko, hindi yung panganay ko, yun sa una kong wife, kasal ako doon. Nagkahiwalay kami 2004. Tapos, nung nag-abroad ako, sa Korea, doon ko nakilala yung ating second wife. Ikaw pala naghanap doon. Hindi pala trabaho yung hanap mo doon, kundi asawa. Hindi naman. Trabaho, ma'am.
Trabaho po pinunta ako doon. Kaya lang, siyempre, Alam mo naman may asawa ka pala sa Pilipinas. Bakit Hindi, naghahanap wala. ka? hiwalay na po ako noon. Nung nagpunta ako doon. Hmm. And then, dun po ako nakatagpo ng nakasama ko. Nagkaroon po kami ng 2 anak. Babae din. Tapos ngayon, naghiwalay din kayo. Opo. Yeah, okay. Kayo Tapos po ba ngayon, po? ha? Kailan pa kayo hiwalay? Matagal na. Kailan mo yung matagal na yan? Matagal na. 25 years. Sa loob po ng 25, sa loob ng 25 years, hindi Yes, mo naisipan? Hindi ako nag-isip na nag-asawa ulit. Bakit naman? Ayaw ko eh. Ngayon, plano nyo? Kasi syempre maghahanap ng mga kaibigan dito, di ba? Yeah, opo. Pag gano'n lang naman yun eh. Opo, pwede naman pong tayo maging magkaibigan. Paano tayo magbabanding? Ang layo-layo mo. Oo nga, Negros. Iloilo ako, Pampanga ka. Kaya- Pwede naman yun Kaya na. nga. Lipad ka na Ah? lang. Lilipad ka. Shoulder mo. Ay, ganon. Ganon. Kasi ako ngayon wala akong trabaho. Kaya pala. Oo, Maghanap pa ng trabaho. Di ba? May mga anak ka. Kailangan mo rin yun. Magsuporta sa kanila. nasettle ko na po kasi yun eh. Nag- Kumbaga, nai-settle ko na yung sa education nila. Ang ginawa ko is, binenta ko yung bahay ko. Ano yun? Story? Malala mo kaya? Binenta ko yung bahay ko para sa mga anak ko. Ngayon nangungupahan ako sa apartment. Bininta mo yung bahay mo, samantalang nangupahan ka. Dapat wala mo na lang bininta. Kaysa ganun din yun. Nag-aaksaya ka pa ng ano. Paano ko mabibigay yung nila, yung... Hindi, maghanap pa ng trabaho. Di ba? Bata pa naman ka Marami Hindi. naman Kasi nagka-conflict ang mga ko eh. Nagka-conflict ang mga credential ko. Anong credential? Kasi nung nag-abroad ako, year 2002, nagpunta ako ng Korea. Then, legal ako doon. Pero nag-jump ako, naging illegal. Ba't ganun? Oo, nag-TNT ako doon. Then, nahuli ako, napadeport ako ng 2009. Tapos, Pwede ka naman pwede ka man bumalik ngayon, bata pa naman eh, 'di ba? May mga papers ka naman. wala po ako mga papers confiscated ng DFA. Okay. Kasi yung balik ko, 2011, gumamit ako ng ibang pangalan. Piniki mo pala yung pangalan mo, kaya pala eh. Yun lang naman po ang way para makabalik ako sa Korea. Kasi blacklisted ako eh. Then nag-attempt ako, umuwi ako ng 2014. Nag-attempt ako mag-apply, natanggap ako sa truck driver. Kaya lang, nung mag-renew ako ng passport, na-trace ako. Kaya nakasuhan ako. Pwede naman yan mapadala sa malaala mo kaya yung mga story mo. Tapos sir, ano nangyari nung kinasuhan ka? Buti hindi siya nakulong. Sir DJ, pina-attend ako ng hearing. Pero hindi ako nag-attend. So, pinadala ako ng mas pena. Kasi,
dahil confiscated lahat ng mga papeles ko, wala na akong nahawak. Then, napag-decide ko na hindi na lang ako aalis. Kaya hindi na rin ako nag-attend ng hearing. Kaya ngayon, hirap ako sa pag-apply ng trabaho dahil hinaharapan ako ng NBI. Hindi naman ako makakuha ng NBI, baka nandun pa yung kaso ko. Hindi na close eh. Hindi ko pa kasi na-try eh. Hindi ko nga rin kasi alam kung kanino ako lalapit. Matagal. Anong year na po yun, sir? Matagal na? Alin, sir? Yung nung kinasuhan ako? Kinasuhan ka? 2015. Matagal na, 10 years na. Pero after po nun, hindi na po kayo na-employ dito sa Pilipinas? Hindi na, pero nag-business ako. Nag-business kami nung wife ko. Nagtayo ako ng motorcycle shop. Kasi yung wife ko, meron kaming bahay sa Lipa, Batangas. Then binenta namin yung bahay doon. Umuwi kami ng Pampanga. At yung pinagbentahan ng bahay, yun ang pinag-start namin sa negosyo. Tapos, naghiwalay kayo? Nag-aiwalay kami. Siyempre, dahil mga asset namin yun, kailangan namin hatiin. Paghatian. Doon na nabenta uli yung bahay na tinitira namin dito sa Pampanga. Kaya nangupahan po kayo ngayon, ganon. Yes. Yung DJ. tatlo nyo pong anak, saan ngayon? Nasa mami nila. Yung una, isa lang po yun doon sa nanay niya, tapos itong dalawa, andun din sa nanay. Yes. Actually, maganda naman ang buhay eh. Lalo na yung una. Kasi yung una kong anak ano na siya ngayon, na babae, piloto. Ngayon siya na siyang licensee na piloto. Yun. Wala nang nag-aaral doon sa dalawa, sir? Itong sa pangalawa? Nag-aaral pa siya. Mga high school pa lang. Yung dalawa. Yan ang buhay ni Sir Ma'am, no? Ikaw? Ako, medyo makalimuot. Ganyan lang ang buhay. May mga pagsubok. Kaya nga, sa akin po pagsubok lahat ng dumadating. Kaya yun, kasi kaya mo yun eh. So, ibig sabihin, para makilala nyo po, ma'am ba? Yun po yung kwento ng buhay niya. Ikaw naman po, magkwento po kayo. Hindi, wala naman ako kwento. Wala akong kwento. Kasi 25 years na po kayong hiwalay. Yung anak mo, 25 years. Ano po yun? Disgrasya? Okay naman ako. Disgrasya nangyari, ma'am? Ano po kayo? Buntis nung iniwan? Kaya nga. Meron na pa. Oo. Disgrasyada. Ba't natatawa ka? Huwag mo maliitin yung ganun. Hindi ko minamaliit. Maraming case din naman ganyan eh. Maraming na rin akong na-encounter na at yung maraming na-disgrasya talaga. Yung pag nabuntis, iniiwan na. Oo. Hindi pinananagutan yung ginawa nila. Anak. Siguro isa ka ng victim doon, di ba? Dapat ikaw yung pinamukha mo sana doon sa tatay nung anak mo na
kaya mo siyang palitan. Anytime, anywhere, di ba? Hindi, Pero, okay na ako. Okay na ako basta may anak ako. hindi, nagkaroon naman po kayo ng kinakasama, ma'am, sa 25 years. Boyfriend. Wala. Naka-boyfriend. Pero, Hindi worth it. Pero hindi naman Siyempre kapag alam mo naman na hindi kayo 'di ba, satisfied sa isa ka isa, siyempre kailangan niyo rin mag-move on. Hindi mo naman kasi malalaman ng isang guy kung hindi mo siya makakasama. Kasi ayoko na eh. Kaya siguro umayaw. Hindi. Ako nga Hindi mo naman kasi malalaman yung sa isa't isa yung importante na naman sa akin yung meron akong anak, di ba? Yan naman ang hinihingi ko. Hindi ko naman kailangan yung magkaroon ako ng partner. Kontento ka na doon. Kontento ka na doon. Oo, kontento na ako. Happy na ako. Pero nagkikita yung anak mo tsaka yung tatay niya. Patay naman eh. Ay, sorry. Karma. Huwag mo sabihin karma ha. Mabait kahit wala yun, mabait yun. Tinalikuran niya yung responsibilidad niya sa'yo. Hindi Diba? Hindi naman niya tinalikuran. Ako lang nagtalikod sa kanya. Ganon? Yes. Ikaw pa parang sana naman naisipan mo rin na bigyan din ng kaligayahan yung anak mo. Ay, maligaya na yung anak ko. Ang ibig ko sabihin kahit binigyan mo siya ng kapatid, di ba? Para hindi naman tumagal. Bibigyan ng kapatid, senior na ako. Senior na ako. Oh. Sinayang mo yung panahon na nung ikaw ay Hindi ko naman sinayang. Hindi ko naman sinayang basta enjoy ka na lang sa pagiging enjoy. single mother. Oo, syempre. Hindi ka naboboard. Hindi ako nag-board. Hindi mo naisip yung sa tuwing gabing matutulog ka, wala kang kwentuhan. Marami naman akong kaibigan Pwede kwentuhan ko naman. Iba naman kasi yun. Di ba? Man-hated ka siguro nung time na yun. Hindi naman. Oo. Hindi pa nag-asawa yung anak mo? Nag-asawa na. Babae ba anak mo? Babae o lalaki? Lalaki. Lalaki. Maaari nga. Pag lalaki, matigas Parang lasing kaya ka. Matigas hindi. Ganun lang talaga ako pagkwentuhan. Ibig ko sabihin, lalaki may matigas na paninindigan. Kahit ano pa yung dumating. Anggap, hindi madaling masaktan. 'Di ba? Mabilis makapag-move on. Mostly, tulad ko, ang bilis kong naka-recover. Kasi nasanay din ako Nasanay na din. Kasi siyempre, hindi ba naghiwalay ka ng asawa mo, tapos nang pumunta ka na ng ibang bansa, nagkahanap ka agad. Siyempre, alam mo naman yun. Okay, naganap ako dahil iwalay na. Siyempre may dadating. Hindi ko naman hayaan ng masayang yung pagkakataon na
At saka tao lang. Marupok, madaling matukso, madaling magmahal. Oh. Diba? Lalo na, excuse me DJ, kaming mga lalaki, Hmm. marupok kami pagdating sa tukso. Hmm. Di ba, sir? Hmm. Natural lang sa aming mga lalaki. Hmm. At hindi pangit sa aming mga lalaki sa yung ganong sa mga babae. Mga babae, ano? Pag madaling matukso ang mga babae. Depende sa babae. Oh, hindi ko alam. Pero yun ang ano ko. Yung mga babae. Ikaw ba, ano bang pagkakaalam mo? Kasi hindi mo kasi naranasan. Hindi ko naranasan yung anin. Yung matukso ka. Ay. Kasi kung natukso ka, hindi lang siguro sa anak mo. Sa'yo yun. Oo. Sa babae naman yun eh. Diba? Bakit pihikan ka ba sa lalaki? Meron ka bang hinahanap sa isang lalaki na wala sa mga nagdaan sa'yo? Wala naman. Hindi naman ako pihikan. Oh, yun naman pala. Bakit umaabot ka sa ganyang edad? Siyempre, ginusto ko to eh. Okay. Wala akong masabi. Thank you. Thank you so much. Katulad nga ng sinabi ko, ako, ilang beses rin natukso. Wala na tayong magawa dyan kasi mabilis ka matukso. Siguro malas yung pare ng binyag sa'yo. Kasi bakit tuksuin ka? Nasa sayo na naman yun eh, sa mga lalaki, di ba? Ikaw siguro, marupok ka. Kaya, yun. Exactly. Oo. Pero hindi ako lumalapit. Sila lumalapit yung babae. Kung ganun. Paano sila? Siyempre, inaakit mo eh. Oo. Punta ba yung babae sa'yo kung hindi mo inaakit? Hindi. Hindi ko sila Ano inaakit. Pusa lang yung babae pumapunta sa'yo. Parang ganun. Kaya nga sabi ko, kahit kaming mga lalaki ay marupok, mas marupok ang mga babae. Oh! Hindi lahat ng babae. Hindi ko na sinabing yung lahat. Karamihan. Dahil pang ng mga babae ang mga lalaki pagdating sa Di ba, sir? DJ? Ano yun? Ano yun? Ewan ko, umbot sa langaw. Lalo na kung ang lalaki kasing gwapo ni si Sir DJ. Oh. Ay bakit si Sir DJ hindi naman natutokso? Baka bantay sarado. Oh, hindi naman. Basta ayaw ng lalaki, hindi gagawin ng lalaki yon. Kahit anong tukso, pinakamagandang babae sa buong mundo. Kung talagang ayaw niya, ayaw talaga. Ikaw, syempre, di ba? Manami ka, kaya lagi ka natutokso. Hindi, nangyayari lang naman yun kapag meron kaming gap. Nako. Nako talaga, ikaw. Ngayon. May apo ka na? Meron na.
Senior na nga. Senior na nga ako. May apo na eh. Siyempre. Hindi, kahit naman ako, may mga apo na, kaya lang sa mga pinsan. Pero sa mga anak ko, wala pang nag-asawa. Kasi yung mga anak ko, ano din eh, kumbaga, inuuna muna nila yung kinabukasan nila. Kaya pinagpapasalamat ko din sa Diyos yun. Kahit hindi nila ako nakapili. May isip nila para sa kinabukasan nila. Kasi yung mga nanay, mga mami nila, Wala kaya masyadong signal dyan. Okay naman signal niya, ma'am. Okay, klaro po si sir eh. Sa inyo po medyo malabo, ma'am. sa iyo daw ang malabo, ma'am. Hindi yung sa akin. Dapat huwag ka na mag-headset. Ano ba yan? Cellphone o desktop? Ano yung gamit mo? Cellphone? Desktop? Cellphone? Cellphone. Oo. Hindi ano eh. Ang signal mo ang ano. Ano ba trabaho mo? Ano? Naglilinis. Naglilinis na? Naglilinis lang. Ay ga. Ano bang tawag doon na ano bang tawag doon? Minesweeper, ano? Ano? Ano bang tawag doon sa mga yun? Minesweeper, ano ba? Oh, naglilinis na ako sa eskwelahan. Ayun, sa eskwelahan. Maintenance. O, kaya pala Lunes hanggang Biyernes lang. Oo, walang pasok. Kakala ko kasi sa mall eh. Hindi ako Oo. sa eskwelahan ako. Kasi kung sa mall, di ba, occupy lahat ng ano, ng araw. Ako naman, tinatry ko pa rin naghahanap ng trabaho. Dati naman kasi meron akong trabaho. Kasi bukod sa meron akong regular na pinagdadrive, on-call driver din ako at tundo sa airport. Yun. Halos madami akong sinutundo sa airport at pinatid. Mag-apply ka ngayon kasi bata pa naman ka. Hindi pa naman ka senior. Ang problema nga, wala akong hawak ng mga ano. Maghanap pa na, magkuha ka naman mga papers dyan, di ba? Kahit driver's license mo, sir, wala. Driver's license, sir, meron. Yun lang. Yun lang. Driver's license ko mo. Kasi 17 years old pa lang ako, naging family driver na ako sa Manila eh. Inaatid sundo ko na yung pinsan kong doktora, nag-aaral sa Dasma Cavite, atid sundo ko na doon. Nung year 1993, nagda-drive na ako sa Manila. Then, nakakuha ako ng driver's license, professional kaagad. 1, 2, 3 ang restriction ko. Hindi ako nagdaan sa mga ano. Pero ano yung license ko. Kasi, meron kasi akong tuhin na general. Pwede ka itong mahinig sa
sa pinsan mo, di ba general yung pinsan mo? Pwede ka manghingi ng ano doon? Ng kung ano Tito ko yung tito. Tito mo? Sabi mo pinsan mo. Tiyuhin po niya, Ang anak ma'am. niya yung hinahatid sundo ko sa Lasal Dasma. Hindi ko na pwedeng hatid sundo yung truwin ko. Marunong mag-drive yun, may sarili sa sakyan. Ay sa ngayon wala kang trabaho. Matagal na mula nung last year April. Kasi yung yung shop ko, yung motorcycle shop ko is nilipat ko dun sa kaibigan. Hindi ko na-operate kasi nga nabenta yung bahay ko, kasama dun yung building ng shop ko. Saan ka kukuha ng mga pagkain mo kasi wala kang trabaho? Hindi naman pwede hindi ka kakain araw-araw. Dapat maghanap ka na ng trabaho para meron ka ring income. Oo, yun na nga. Plan ko na rin yun. Siyempre hirap ka, wala kang trabaho. Di ba? At saka meron naman may mga anak ka naman, kailangan din isuportahan mo yun. Di ba meron ka pang anak na nag-aaral sa ngayon? Yun nga ang i-provide ko na yung nila. Yun nga pinagbentahan ng bahay. Hindi naman mauubos din yun Yung party ko, binigay ko na lang sa kanila para sa pag-aaral nila. Ay, yung sa sarili mo, hindi ka para nagdaan. Yun ang aking source ngayon. Yan ang malaking problema mo. Pero paubos na. Samtang habang hindi pa nauubos, naghahanap ka na ng niya para hindi mauubos yung pera mo, hindi na magagalaw. Yung kung may trabaho ka na, yun na lang ang gagastusin mo. Diba? Kaysa maubos, pagka naubos, wala kang trabaho, patay ka. Hindi naman. Marami pa rin naman ang dumadamay. Hindi sa lahat dumadamay sa iyo, Hindi araw-araw yun, Siyempre, sabihin nila, malaki yung katawan mo, bakit hindi ka naghahanap? Malakas pa naman. Diba? Dapat kailangan sa ngayon, maghahanap ka ng trabaho. Hindi yan puro lang upo, kung ano lang yun, parang ganon. Mahirap yun Meron naman ako sideline nga. Dahil on-call driver ako. Minsan nakakapag-drive. Nakaka-extra. Kahit ano namang sasakyan yan. Okay naman yung ganun para sa iyo kasi nag-iisa ka naman Oo nga. Sarili mo naman ang binubuhay mo, kaya kontento ka na sa ganun. Hindi, naaalalain ko pa yung mother ko Kasi mas malaki pa yung problema mo, nandyan pa yung mother mo pala. Hindi, kasi hindi ko pa rin talaga totally maiwan yung mother ko kasi kamamatay lang ng father ko Last year, July. Ngayon ako yung nag-asikaso dun sa pensyon ng tatay ko para mailipat sa nanay ko. Bakit matagal na yun? Hindi pa? Hindi pa ba na-transfer? Na-transfer na, pero meron pa rin akong na-asikaso.
kanyang ATM na ini-issue ng ng GSIS. Yun na lang ang inaasikaso ko. Nilalakad ko. Ako na lang ang nagkwento. Ikaw hindi ka magkwento. Kasi maganda yung kwento mo eh. Wala naman Oo? naman yung kwento. Talaga. Parang naantok nga ako sa kwento mo. Yan lang. Sige. I-off cam ko na po kayo ha. Baka makatulog pa si ma'am. Tuloy-tuloy po yung pag-uusap ninyo sa off cam. Maraming salamat. Good luck. Bye. Thank you, sir.